buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 3, verses 27. To 31. Romans chapter 3, verses 27 to 31. This time naman po, babasahin ko po sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito ay inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ang mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hentil? O ng mga Hentil din naman. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Niwawalang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. And so this is the word of the Lord. Praise be to God. In February of 2026 this year, nagbigay ng lecture po si Senior Associate Justice Marvic Leonen sa mga Law and Political Science students ng St. Louis University sa Baguio. And in that lecture, ganito po ang sinabi niya. Pakinggan lang natin yung kanyang binanggit tungkol sa ating batas. Sabi niya, our current law, including its dominant interpretation, does not fully recognize that you can love who you want to love. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with the law for the establishment of conjugal and family life. This definition has persisted despite the absence of any constitutional requirement that spouses must be of a particular sex. Dagdag po niya, the belief that heterosexuality is the only acceptable sexuality diminishes the lived realities of the LGBTQIA+ community members, solo parent families, and families formed by sterile couples. It further renders them invisible to society. Si Marvic Leonen po ay isang justice ng Supreme Court. Ang role po ng ating mga hukom ay mag-interpret ng batas. Sa ating na nag-aral ng political science or meron tayong subject na may kinalaman po sa Philippine Constitution at saka yung forms of government natin, alam natin na ang bawat branch ng government natin ay may kani-kanyang tungkulin. For example, pag sinabi po natin na executive branch na siyang pinamumunuan ng ating presidente, ito ay may kinalaman sa pag-execute ng Philippine Constitution. In the first place, ano ba ang Philippine Constitution? To make it simple, ang ating Philippine Constitution ay hindi lamang batas, kundi this is the voice of the people. Ang Philippine Constitution is the voice of the people. At ang tungkulin ng executive branch o lahat ng departments or bureaus under the President ay i-execute yun. Ang legislative branch is a co-equal branch ng government natin at ang trabaho po nila ay gumawa ng batas ayon sa Philippine Constitution. Sila ang nagle-legislate o gumagawa ng batas. Pagdating sa judiciary, ang trabaho po ng judiciary natin ay mag-interpret ng batas based doon sa intent ng mga mambabatas. So you see now that these are three co-equal branches of government. At yung nangyayari sa ating bansa ngayon, na mayroong executive branch, yung NBI, bigla na lang mag-i-invade sa Senado. That is a no-no. At may karapatan ang Senado na
gawin yung dapat nilang gawin para proteksyonan ang kanilang branch. No po yun. So anyway, balik tayo dito sa sinabi ni Marvic Leone na justice ng Supreme Court. Ang role po na ngayon ng ating mga hukom ay interpret ng maayos ang batas para maipaliwanag ang original intent ng mga legislators o mambabatas at i-uphold ang rule of law. Pero when we have justices, katulad ni Leone, who go around acting like activists, instead of simply being content in interpreting the law, this is unacceptable. Why? Sapagkat yung binabanggit niya sa kanyang speech sa mga estudyante sa St. Louis University ay may bahid po ng ideolohiya. Yung pag-interpret niya, yung sinasabi niya doon, may bahid ng ideolohiya, yung tingin niya sa batas. Lantaran niyang sinasabi na wala raw sa constitutional requirement na ang mag-asawa ay dapat babae at lalaki. Gusto niya kasi isingit sa constitutional definition ng pamilya at saka marriage ang same sex. Meron siyang agenda. Isa pa, kapag ganito ang gawain ng ating mga hukom, pahayag ng mga bagay na wala naman sa batas, hindi malayo na magkaroon ng injustice. Dahil ang ipaglalaban ng mga taong ganito, hindi po ang original intent at rule of law. Hindi nila paglalaban yun. Kundi ang ipaglalaban nila ay ang political na pananaw nila habang nagtatago sila doon sa likod ng batas. Wala na sila sa purpose kung bakit sila nasa tungkulin. At marami tayong mga politicians at saka marami tayong government officials na ganito. Ang ugat ng ganitong pananaw, kung bakit tayo nagkakaganito, ay may dahil bumula po ito sa tinatawag natin na radical individualism. Sinasabi nito na ang individual ay sovereign. At ang goal and highest good of human life is discovering and expressing of one's authentic self. Pag sabi natin na ang self ay sovereign, ibig niyang sabihin, I am the captain of my soul. Ako po ang nagsasabi kung ano ang aking kapalaran sa buhay. Ako ang may karapatan, and therefore I have the right to enjoy life and happiness to its fullest. At kung anong idikta ko, yun dapat. Sa radical individualism, walang Diyos. God is out of the picture. Tao ang pinakamataas. Kaya ang hiling nila ay kailangan mabago ang definition ng mga bagay-bagay at institusyon para umayon sa kanilang kasiyahan at sa kanilang kabutihan. Kaya nga mag-iingat tayo kung ano ang pinakikinggan natin at kung ano mga pinanonood natin, lalo na kung hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga ganong klaseng mga kasabihan, sapagkat maaaring nanggagaling yan sa mga ganitong klaseng mga ideolohiya na ayaw sa Diyos. At gusto nila walang Diyos. But nothing can be farther from the truth doon sa sinasabi nila na gusto nilang i-redefine ang ating batas, especially when it comes to marriage. Sa salita ng Diyos, man is not sovereign. May lumikha, may lumalang sa atin. Ang sovereign sa scriptures ay Diyos. And that is the reality that we have, that we experience. Siya ang nagbibigay ng purpose of existence sa lahat ng bagay at siya ang standard of good and right. Sa ating kasalanan, ginawa natin ang ating mga kagustuhan at ano nangyari, bumaligtad ang lahat. At hindi natin alam kung paano natin ito itatama ngayon. To this very day, ganito ang ginagawa ng tao. Pinapalitan ang mga God-given definitions. Mapapansin po natin yan. Pinapalitan natin ang mga God-given definitions. Pati ang definition ng family, pinapalitan natin. Pinapalitan natin kung anong ibig sabihin ng mag-asawa. Pinapalitan natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Pinapalitan din natin ang definition ng sex. Imbis na ito ay pagpapala ng Diyos sa mag-asawa. Ang ginagawa natin, gusto natin na parang itulag ito sa isang parang kang gutom. Parang need lang yan.
Everyone has a need, therefore kailangan ma-fulfill yung need na yun. Siguro dapat at some point, I think we need to have, nabigla akong naisip, dapat siguro magkaroon tayo ng seminar on the theology of sex. Kung anong sinasabi ng scriptures tungkol sa sex. And it is a beautiful thing. Mataas ang tingin ng Diyos sa sex. Pero tayo, ang ginagawa natin, pinapahiran natin ito ng ating mga kasalanan at kani-kanyang interpretasyon. Bakit natin binabago? Kasi gusto natin na umayon ito sa ating mga kagustuhan. Habang on the other hand, we refuse yung blessings na binigay ng Panginoon para sa happiness ng tao. Pati nga ang role at relationship ng tao sa kautusan, binago rin natin. Pinagmamalaki pa natin at tinatawag natin na ito po ay tinatawag na social responsibility. Maririnig natin yan, especially sa mga nagtatrabaho sa office, sa mga nasa marketing, sa mga nasa business development, at saka nasa positions of management. Paniwala tayo na itong mga gawa natin ang magliligtas sa atin. Na itong mga gawa ng ating mga kamay na ito ang good news. This is not good news. How can this be good news when this has filth of sin? When this happens, we can expect consequences, spiritual and eternal consequences, mga kapatid at kaibigan. Sabi nga sa Romans chapter 3 verses 19 to 20, at napag-aralan natin to in the past weeks. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Because by the works of the law, no flesh will be justified. For through the law comes the knowledge of sin. Mananagot ang tao sa Diyos at wala siyang maidadahilan pagdating ng kahatulan. Sapagkat sinira niya ang kautusan at hindi niya maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Tinaas ng tao ang kanyang sarili at ang ginawa niya ay binaba naman niya ang Diyos. Man is no longer in his God-ordained place and purpose. Hanap ang tao sa happiness. Pero paano niya magilap ang happiness? Sinasabi nga natin mailap ang happiness. Hindi mailap ang happiness. Wala lang tayo sa purpose natin. You cannot have happiness without a purpose of existence. At dahil nalihis ang tao sa kanyang God-ordained purpose, dahan-dahan siyang namamatay. Di ba sabi nga sa Genesis chapter 3? And Genesis chapter 2 pa lang. On the day you eat of it, you shall surely die. Sa original language, you shall surely die. Ang pagkakasabi doon, dying you shall die. Dahan-dahan kang mamamatay. Hanggang sa marating mo ang kapahamakan. Hindi lang tayo ang nakakaranas ng effects ng ating kasalanan. Maging ang buong sanlikha ay dumadaing sa paghirap dahil sa ating kasalanan. Sabi sa Romans 8:22, for we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now. Because of man's sin, the whole of creation is suffering as well. Kaya ako nasabi ngayon na dahil sa ating kasalanan, bumaligtad ang lahat. Napaka-miserable ng kalagayan ng tao. The good news is that God has a plan to make things right. And there are things that we need to understand para malaman natin na tama ang pagkakaunawa natin sa kanyang ebanghelyo. Yun yung ating pag-aaral sa umagang ito. Kaya brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, panalangin ko po na maunawaan po natin na hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kalugmukan. Nawa makilala po natin na ang Diyos ay matuwid na hari at dakilang hukom. At siya may panukala na ituwid at itama ang lahat ng bagay.
Panalangin ko rin na patuloy niya tayong bigyan ng mga bagong pagnanais na pag-aralan po ang kanyang salita para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang napupuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As is our practice, we need to ask scriptures this question. Ganito ang ating magiging tanong sa ating passage for today. What are the implications of understanding the gospel? That justification is by faith. What are the implications, or pwede rin sabihin consequences, kasi ang consequences negative. What are the implications or consequences of understanding the gospel that justification is by faith? Which leads us dun sa ating passage sa Romans chapter 3 verses 27 to 31. Mangyari lang po, nabuksan natin ang ating mga Bibles doon sa ating text for this morning. Now, itong pinag-aaralan natin for the past weeks ay part ng series natin on the book of Romans, the righteousness of God revealed. At ang audience dito ni Apostol Pablo ay combination ng mga Hudyo at mga Hentil na nakakilala sa Panginoon in Rome. Pag sinabing Hentil po, sila yung hindi Hudyo. So, composed sila ng mga Griego, ng mga citizens of mga Romans or Italians. At syempre, mayroong mga iba't ibang mga iba't iba pang mga citizens na bahagi ng Roman Empire. At syempre, mga Jews. At itong mga nagbabasa ng letter ni Apostol Pablo ay hindi pa nakatanggap ng apostolic instruction. So dito sa ating passage, Paul leads them back doon sa scriptures, no? And for him, he addresses now specifically yung Jewish audience dahil sila ang may tendency po na magmapuri sa kanilang kapwa. At meron silang pinagyayabang. Hence, napansin niyo po, kahit kanina, yung ating mga awitin, may kinalaman doon sa tema. Pagkatapos ipaliwanag ngayon ni Pablo kung paano dumadating ang katuwiran ng Diyos sa mga makasalanan in verses 21 to 26, wawakasan niya ngayon itong chapter 3 para ipakita sa kanila ang implications or consequences ng pagdating ng katuwiran at pagpapawalang sala sa isang makasalanan. Once again, ang ginagamit niyang style dito sa aklat na ito, yung Q&A style, mapapansin din natin yon. At ang tawag doon ay yung diatribe. Makikita natin ngayon yung checklist ni Apostol Pablo para siguraduhin na nauunawaan ng kanyang mga mambabasa ang Ebanghelyo, ang magandang balita. And this also applies to us. Ang question sa atin sa umagang ito, at least personally, do I understand the gospel? How do I understand the gospel? Tama ba ang pagkakaunawa ko sa pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya? And how do I know that? Ano yung checklist doon? Ito, pepresent ni Pablo sa atin. Verses 27 to 28. Sabi po niya, where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Ayon sa mga scholar po, ang salitang boasting dito sa original language ay may military na connotation. Kung ikaw ay sundalo ng isang hukbong sandatakan, alam mo kapag handa kayong makipagsagupaan. Alam mo. O alam mo kapag mas lamang kayo sa inyong kaaway. Meron kang may pagyayabang. Halimbawa na lang sa sino dito mga nag-ROTC? COCC, CAT, taas ang mga kamay. Ako naging officer po ako ng CAT. At alam ko pag sinabi ng mga platoon leaders at inutusan namin yung mga platoon leaders na bilangin nila yung strength of their men. Ibig sabihin, kunin nyo yung bilang ng lahat ng inyong mga platoon. Or pag sinabi hindi lamang yung bilang ng mga tao ang kinukuha para alam mo na mas lamang ka o higit ka sa iyong kaaway, binibilang din yung technology nyo. Merong audit ng supply ng equipment, yung mga equipment nyo. Hindi lamang yun. Sinasurvey din ang geographic location nyo. Siyempre, tinuturo yun na
kapag makikipagsagupaan kayo, mas may higit yung nandun sa taas kaysa yung nandun sa baba. Di ba? Ganun yun eh. Hindi pwedeng makikipagsagupaan ka, ikaw yung nasa baba. Hindi, maghahanap ka ng high ground. So ito yung mga bagay, ito yung mga, may kinalaman ito sa sinasabi ni Pablo, may kinalaman ito sa military, sapagkat sa military meron silang mga bagay na ipinagyayabang. We're bigger, we're larger, we're more advanced, or better in these things. Sa Bible, may dalawang pagkakagamit ng salitang boast. May positive, merong negative. Pag sinabing positive, may kinalaman ito, katulad doon sa sinasabi ni Haring David na some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Or, in some of his writings, sabi ni Haring David, my soul will make its boast in the Lord. Parang katulad ng awitin natin kanina, I will boast in Jesus. That is a positive boast. Pero sa Bible, meron din negative boast. Na kung saan sarili ang pinupuri. Ipinagyayabang mo ang katalinuhan at sarili mong kakayahan para sa iyong ikaliligtas. Parang tulad nung pinag-aralan natin yung Pharisee and tax collector na pareho silang humarap sa Panginoon at lumapit. Ang ginawa ng Pharisee ay, sabi niya, pakinggan natin yung kanyang panalangin sa Luke 18:11-12. Sabi niya, God, I thank you that I am not like other people. I am not like swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. Hindi lamang yon. Maging si Pablo, nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, umamin siya na mayroon siya pinagmamapuri rin. Nung siya ay Fariseo, si Pablo po ay isang scholar. Magaling siya. Aral siya. He is a Pharisee. At nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, ganito, pakinggan natin yung listahan niya, yung checklist niya. Sa Philippians chapter 3, verses 4-6. At sabi niya, na ito yung mga katangian na pinagyayabang niya noong hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Sabi niya, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church. See? He persecutes the church. At pinagyayabang niya yun. As to the righteousness which is in the law, found blameless. Paniwala niya noon na sa harapan ng kautusan nila ay wala siyang walang pwedeng ipula sa kanya. Napag-aralan din natin na in the past na pinagmamalaki rin nila na sila ay naging katiwala ng kautusan, itong mga Hudyo, at nabubuhay sa ilalim ng kautusan. At ito raw para sa kanila ang pagiging higit sa mga Hentil. Diba matatandaan natin, may kahihigtan pa ba ang pagiging Hudyo? At ang pinatutukuyan nila ay ang kanilang pagiging tuli. Pero meron ba tayong maaaring pagmalaki o pagyabang mula sa ating mga katangian, sa ating katalinuhan, para sa ating kaligtasan o sa ating ikaliligtas? Sabi ni Pablo sa verse 27 ng ating passage, where then is boasting? Answer, it is excluded. Ang pakahulugan ng salitang excluded sa original language ay ganito. It is to shut out. Parang may kagalit ka, bigla mong sinara ng pinto. Ganon yung to shut out, to shut the door behind you. Ang idea dyan ay iwan mo yan sa labas. Pagsahan mo yan ng pinto. Therefore, ang sinasabi dito ni Pablo, ganito dapat ang ginagawa natin sa ating mga pride. Our pride in our actions, our pride in our works, our pride in our capabilities, our pride in our intellect, our pride in our will na may kinalaman sa ating sariling katuwiran. Iwan yan sa labas. At ano daw batayan kung bakit wala tayong ipagmamalaki? Verses 27b to 28, sabi niya, by what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Itong sinasabi niyang works, law of works at saka law of faith na tinutukoy dito ay
Ganito na lang. Let's put it simply, ito ay sistema o prinsipyo kung saan hinahangad natin na tayo'y mapawalang sala o maibilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Noong time ni Pablo, dalawa yan, may law of works at saka may law of faith. Mga sistema na hinahangad nila na sila ay mapawalang sala. Ayon kay Pablo, wala raw tayong maaaring ipagmalaki sa harapan ng Diyos dahil ano daw sabi niya? Dahil sa prinsipyo ng pananampalataya. Although hindi pinapaliwanag dito ni Pablo sa passage kung ano itong prinsipyo ito o itong ang ginamit sa ibang Tagalog kautusan. Pero ang tamang reading dito ay prinsipyo siya. Hindi niya pinapaliwanag. Pero ganito malamang ang ibig niyang sabihin. Pinapaliwanag niya from chapter 1 to chapter 3 verse 20 na lahat tayo ay mananagot sa Diyos dahil sa ating mga kalikuan. At hindi natin maaaring asahan na mapapawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maliwanag yun. In 3 chapters, yun yung pinapaliwanag niya. Na ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay malala. At wala tayong magawa para ayusin yun. And then starting in verse 21, he now tells us na may katwiran mula sa Diyos na hiwalay sa kautusan. There is a righteousness of God that is revealed. At sa pamamagitan nun, mapapawalang sala tayo. Hindi ito ayon sa ating mga gawa, kundi sa gawa lamang ng iba. Ito ang gawa ng Panginoong Jesus. At pinagkakalob ito ng Diyos ng libre sa atin at ayon sa kanyang kagandahang loob. Bilang tugon, ano daw? Kailangan lumapit tayo at tanggapin ito ng may pagtitiwala na tinubos tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Which leads us dito sa first point. Ang question natin is, what are the implications of understanding the gospel that justification is by faith? Or pwede rin natin sabihin siguro, another way, how do we know that we understand the gospel that is the gospel that justification is by faith? How do we know? Number 1, verses 27 to 28. A true understanding of the gospel shuts out all human boasting. It shuts out all human boasting. The gospel creates in us a new mindset. Ganito ang application niya. It gives us a new mindset. Malalaman natin na na tama ang ebanghelyo na tinanggap natin if it creates in us a new mindset. Ang nangyayari sa atin ay iniiwan natin ang lahat ng bagay na ating pinakahalagahan sa ating laman. Lahat ng bagay na may kinalaman sa ating pagkakakilanlan na maaaring pagmulan ng ating pagmamapuri. Upang makita natin ang ating pagiging aba, makita natin ang ating kawalan. At sa ating kawalan, maunawaan natin na wala tayong ibang maaasahan kundi ang Diyos. Ganito po ang namumulat sa magandang balita at nagkakaroon ng pananampalataya. It gives us a new mindset and it shuts out all human boasting. Tuloy tayo sa verses 29 to 30. Sabi dyan, or is God the God of the Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since indeed God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one. Dito, Paul continues to appeal to his Jewish readers and tackles the central issue of yung pagiging iisa ng Diyos, God's oneness, to challenge their misplaced confidence in the law. Sa isipan kasi ng mga Hudyo, batay sa kautusan, sabi nila, kami ang pinili. Therefore, kami ang mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ganito ngayon ang pakahulugan ng tugon ni Pablo sa kanila. Kung ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng, sabihin natin, ng kautusan, ang Diyos ay Diyos ng mga Hudyo lang. Sapagkat, bakit? Kasi sa kanila binigay ang kautusan. Wala namang binigay sa mga hintil eh. Sa kanila binigay ang kautusan. Therefore sila, God is only God of the Jews, but not of the Gentiles. Ngayon,
Dahil dito, we can sense yung attitude ng yabang nila kapag naririnig nila yung ganitong God is the God of the Jews. Na ang Diyos ay concerned para sa kanila lang at hindi for the rest of the world. Pero mali ito eh. Mali ito sapagkat ang patotoo ng kasulatan is that there is no God of the Jews and there is no separate God for the Gentiles. God is God of the Jews and the Gentiles also. Ang Diyos ay iisa. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Pakinggan natin sandali ang testimony lang ng kasulatan in the Old Testament. Genesis 1:26-27. Then God said, let us make man. Hindi po niya sinabi, let us make Jews. Sabi niya, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image, verse 27. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Hindi lang yun. Sa Deuteronomy 6:4, sabi, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. At sinabi rin ng Diyos noong panahon ni Prophet Isaiah, anong sabi ng Diyos? Sabi, turn to me and be saved, all the ends of the earth. Tinatawag ng Diyos ang sangkatauhan na manumbalik sa Kanya. Hindi niya sinabi mga Hudyo lang. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Isaiah 45:22. Maliwanag ang sinasabi ng kasulatan, there is only one God. And this one God is concerned with not only the Jews, but He is concerned with the Gentiles. Yung mga hindi Hudyo. Therefore, kasama ang mga Hentil sa Ebanghelyo. Both Jews and Gentiles have access to God by the same means of faith. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hentil ay Kanyang pawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Which leads us to number 2, sa verses 29-30. A true understanding of the gospel emphasizes that sinful man, hindi sinful Jews. Sinful man can be declared right with God. A true understanding of the good news or the gospel emphasizes that sinful man can be declared right with God. And we praise God dahil siya ang nagtatama ng mga bagay-bagay. This leads us to verse 31. Sabi dyan, do we then nullify the law through faith? May it never be. On the contrary, we establish the law. Dito sa text, or sa verse na ito, Paul now deals with the last of the Jewish issues. And he begins where he left off sa verse 30. Sabi dyan, if the God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one, do we then nullify the law through faith? Walang kabuluhan kaya natin ang kautusan sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Yun yung next question din. Sapagkat dahil mahigpit nilang pinagyayabang ang kautusan, ang concern nila ngayon ay sa pamamagitan ba ng pananampalataya, sinisira ba natin o ginawalang kabuluhan ang kautusan? Ay hindi lang yun, dahil ang katuwirang pinahayag ng Diyos ay iba sa kautusan. Tinatalikuran ba natin ngayon ang kautusan? Dahil lang dito. To be sure, ang kautusan na tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung 10 utos o 10 salita, yung moral code. At maliwanag sa chapter 3 ng Romans na hindi sinisira o ginawalang kabuluhan ng pananampalataya ang kautusan. Matapang po si Pablo na sagutin sila at matiin niya sinasabi, may it never be. Sa ibang versions, God forbid. No. Pinagtitibay pa nga. Sabi niya, we establish the law. Patatandaan po natin na sinabi ni Pablo sa verse 21 ng Romans chapter 3 na ang katuwirang ito ay sinasaksihan hindi lamang ng kautusan, pati rin ng mga propeta. Pwede nyo i-check yun. Counter-check nyo yun sa verse 21. Sa mga katuwid, ang buong lumang tipan ang nagpapahayag tungkol sa katuwirang ito. Hindi maaaring magbigay ang Diyos ng isang kaloob na kukontra sa kanyang sarili.
sa kanyang salita. Hindi pwede yun. Hindi niya kukontrahin ang kanyang sarili. Even though this righteousness is apart from the law, hindi nito sinisira o winawalang kabuluhan ng kautusan. Ayon pa nga sa Lumang Tipan, ang hiling nga ng katuwiran na nagpapawalang sala ay pananampalataya. Nang bumaba ang Panginoong Jesus, sinabi pa nga niya, I came to fulfill the law. Ang tinutukoy na katuwiran mula sa Diyos ay si Kristo Jesus. And He said, I came to fulfill the law. Siya lang ang nakaganap ng buong kautusan at nananatiling tapat. Therefore, ang hiling sa atin ay lumapit kay Kristo ng may pananampalataya para sa ating ikapapawalang sala. And in Christ, the purpose of the law is fulfilled kasi siya lang ang gumanap noon eh. At siya ang kinatawan natin sa harapan ng Diyos. When we come to Christ by faith, therefore, we establish the law. Which leads us sa third point, verse 31. A true understanding of the gospel underscores that sinful man can be declared right with the law. Kanina ang tinitignan yung relationship sa Diyos. Dito sa verse 31, ang tinatalakay ni Pablo ay yung relationship sa kautusan. A true understanding of the gospel underscores that sinful man can be declared right with the law. Ang problema sa panahon po natin at mga pananaw ngayon ay pinapalitan natin, katulad ng ginawa ng isang Supreme Court Justice. Pinapalitan natin yung mga definitions. Yung definitions na kinoconsider natin na pagpapala mula sa Diyos. Yun yung problema sa panahon natin. Binabago natin ayon sa ating mga pananaw. For example na lang, what do I mean? Number one, tingnan natin, changing the nature of the law. Sa scriptures, makikita po natin na may threefold purpose ang kautusan. May tatlong purpose ang kautusan. Number one, bilang salamin sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. Para ipakita sa atin ang katuwiran ng Diyos at ang ating kalikuan at kabuktutan na wala tayong katuwiran sa ating mga sarili. Makikita yan sa Romans 3:19-20, sa Galatians 3:24. Ito ngayon ang ating pinag-aaralan for the past month. Na ito ay salamin sa ating katayuan at malala ang ating katayuan. At kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin na mapawalang sala tayo. Pero hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yun yung number one. Number two, yung pangalawang function, purpose, or nature of the law ay bilang hadlang sa kasamaan dito sa mundo. Pinapahayag nito ang katarungan upang pigilin ang pagkalat ng kasamaan hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. In other words, our sense of justice, kaya nga tayo may justice system, kaya nga mayroong sense of justice ang tao sa kanyang conscience. It is not because inimbento natin yun. Hindi natin nakuha sa ating sarili yun, kundi binigay ng Diyos yun sa atin. Kaya nga ang tao may sense of right and wrong. At ang purpose ng law ay bilang hadlang sa kasamaan. Pangatlo, bilang patnubay sa kalooban ng Diyos. Ang purpose din ng kautusan ay ipahayag nito sa mga nananalig kay Kristo ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Ama sa langit. And therefore, it also reveals to us who God is. It not only tells us kung ano yung mga bagay na maaari natin gawin at hindi gawin, it also reveals to us kung sino ang Diyos. Ano ang mga bagay na kinalulugdan niya. It reveals to us ang katangian ng Diyos. Ang kaso, marami po sa atin pilit na ginagawang pamamaraan ng kaligtasan ang kautusan. Tulad ng mga Hudyo, akala natin kaya natin ganapin ito para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Nabanggit ko na in the past month na akala natin kaya natin i-offset yung paggawa natin ng mabuti sa pagsira natin sa kautusan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Total, nagawa ko naman. Natulungan ko naman yung magulang ko eh. Nakatulong naman ako sa kaklase ko eh. Nung kailangan niya ng assignment, sinutor ko siya. Isip natin ganon. Kaya natin i-offset. Pero hindi ganon ang justice ng Panginoon. Isip natin ang workings ng katarungan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makabawi sa Diyos. Mali.
Maling-mali sapagkat hindi nagliligtas ang kautusan. Sinasalamin nito ang ating kasalanan at pangangailangan ng katuwiran na wala sa atin. Mayroon namang iba na ganito ang peg. Ayoko sa mga Christian. Maraming bawal. One time, naranasan ko yun sa school. High school ako nung tandang-tanda ako. Nagtataka ako. Yung isa kong kaklaseng babae nagtanong sa atin, Benzel, sabi sa akin, di ba sa high school ganun eh. Tinatawag sa surname. Benzel, yung misa sa inyo, ilang oras yun? Ako, 2 hours. Tagal? Kaninong standard yung nasusunod? Magsasamba ka, pupunta ka sa panambahan. Yung reaction niya na gano'n, sino ang nasusunod? Kahit naabutin pa yan ng isang araw, it doesn't matter. Ang inutos nga ng Diyos, ano sabi niya? 6 days you shall work. At isang araw ay ipamimilin niyo sa akin. Tapos eto, 2 oras, nagre-reklamo pa siya. Ayoko sa mga Christian, maraming bawal. Meron namang iba ganito ang peg. Huwag mong pakialaman kung paano ako mabuhay at hindi rin kita pakikialaman. Sa Western societies, maririnig natin ang mga salitang ganito. Don't ram your religion into other people's throats. What's right for you may not be right for me. Ang tawag po dyan ay secular antinomianism. Ang ibig sabihin po ng antinomianism, 2 words yun, anti, ibig sabihin, against, or kaaway, or kontra. Nomian, or ibig sa original language, nomos, meaning law, or God's law. Anti-God's law sila. Secular ito sapagkat nagmula itong ideology na ito, hindi sa loob ng church, kundi sa labas. Secular antinomianism. Meron namang antinomianism na nasa loob ng church, from the religious side. Ganito naman ang pag-iisip. Hindi ako saklaw niyan kasi New Testament believer ako. May maririnig kayong mga Kristiyano daw sila. Sasabihin nila, New Testament believer ako. Hindi ako under the law, I am under grace. Ang tawag po dyan ay religious antinomianism. Ang problema sa secular and religious antinomianism, both types of antinomianism, ay pareho itong umaasa sa ating laman para mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Wala silang pinagkaiba doon sa mga Hudyo. We repackage the law so that it fits our feelings, fooling ourselves that feeling good now will excuse us from the judgment to come. We like the feeling of forgiveness now and telling people to seek forgiveness sa kanilang kapwa while we ourselves refuse to come to God for it. Sa ganitong klaseng mga ideolohiya at konsepto, walang kapatawaran sapagkat walang pagsisisi sa kasalanan, walang pananampalataya. Habang binababa ang kautusan, nanaas naman natin ang ating mga sarili at pamantayan. Tayo ang nagiging pamantayan ng pagpapawalang sala. Tayo ang nagiging pamantayan. Tayo na may bahid ang ating mga kamay ng kasalanan. Walang binibilang na matupid sa ganito sapagkat inilalagak nila ang pag-asa sa gawa ng laman. Dahil wala nga, sadly, nananatili pa rin sila sa kanilang kasalanan. At nanganganib sila na mamatay at mamahamak sa walang hanggan. Ang layunin po ng Diyos sa pagbigay ng kautusan ay upang ipahayag ang kanyang kadakilaan at katuwiran at makita natin ang ating kasalanan at pangangailangan ng tagapagligtas. Like I said, the law is a fault finder. And it points us to a Savior. Huwag po natin sirain ang kagandahan ng kautusan. Yun ang kagandahan ng kautusan. Ang isa pa sa mga indications ng maling pagkakaunawa ng magandang balita ay ang attitude ng kawalan ng concern para sa kaligtasan ng ating kapwa.
Ulitin ko, ang isa pang maling attitude ng maling pagkaunawa sa Ebanghelyo ay wala tayong concern sa kaligtasan ng ating kapwa. Marami sa mga nagsasabing Kristiyano sila, mga nakausap ko na ganito ang mindset. Basta ako ligtas na. Bahala na sila sa buhay nila. Alam natin, kung alam mo yung totoo, at alam mo na makaliligtas yun, alam mong totoo yun, bakit hindi ka magsalita? Nalalaman natin na ang katubusan ni Kristo ay sapat at ganap. Pero wala tayong pakialam kung ano ang kung ang ating pamilya, kung ang ating asawa, kung ang ating mahal sa buhay, kung ang ating mga anak ay nakakakilala sa Panginoon. Ang sagot lang natin, wala akong pakialam. Kung wala tayong pakialam, at ganito ang attitude natin, sinasabi ba natin na ginawa ng Diyos ang kaligtasan na maging exclusive lang para sa atin? Ano pinagkaiba natin sa mga Hudyo? Tapos sinabi nila na sila lang. Wala silang pakialam sa iba. Hindi ganun. Tapos sure na sure tayo? Sure na sure tayo sa attitude natin na ligtas tayo? Abay, hinihila natin pababa ang Diyos. Hindi ganun yun. Napakaliit ng tingin natin sa Diyos. Hindi. Nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid. Sino yung kanyang kapatid? Si Abel. At hinanap ng Diyos si Abel sa kanya. Ano ang sinagot ni Cain sa Diyos? Ewan ko. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? And throughout the history of man at saka history of Israel, ganito ang naging attitude natin. Pinili, lalo ng Israel, binigay sa kanila ang kautosan, binigay sa kanila itong Genesis nasa kanila eh. Ito naging attitude nila, pinili sila ng Diyos na maging pagpapala sa mga bansa. Di ba sabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang pagpapala sa mga bansa. At sinasabi ng Israel, kami mga anak ni Abraham. Pero ang ginawa nila, naging pagpapala nga ba sila? Hindi nila ginampanan ito. Sa kanilang kasalanan, imbis na tanggapin ang katuwiran ng Diyos, tinanggihan pa nga nila siya at nagmalaki pa. Pero ganito ba ang attitude ni Kristo? Hindi. He is better than all of us. God the Son is better. And that is why we look to Him. Tinanggihan pa niya ang Ama, natubusin tayo, siya na walang kasalanan. Sinabi ba niya sa kanyang Ama, aywan ko, ako ba'y tagapag-alaga ng aking mga kapatid sa laman? Hindi niya sinagot yung Ama ng ganun. Pagkus ano pa nga ginawa niya? Scriptures tell us He is not ashamed to call us His brothers. Dahil binilang sa atin ang kanyang katuwiran sa kanyang katawan, pinakipagkasundo niya tayo sa Diyos upang ibalik ang maayos na pagsasama ng tao sa Diyos. Ang binayad niya ay ang kanyang buhay. Buhay! Dugo! Ang hindi makasalanan para sa makasalanan. And our relationship with God has been made right because of Christ. Now, how can we say to Him na wala akong pakialam sa aking kapwa? Kung siya na hindi nagkasala, may pakialam sa akin na nagkasala at lugmok na lugmok sa kasalanan. Sabi ni John Chrysostom, isang church father, na nabuhay noong 4th century. There is nothing colder than a Christian who is not concerned about the salvation of others.
Do not say, I cannot help others. For if you are truly a Christian, it is impossible not to. Natural objects have properties that cannot be denied. The same is true of what I have just said, because it is the nature of a Christian to act in that way. Natural sa isang Kristiyano, natural sa isang tumanggap ng tunay na magandang balita na tumulong sa kapwa para sa kanilang kaligtas. Hindi natin pwedeng sabihin na ewan ko, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid. Ang tunay na Kristiyano ay may mataas na pagtingin sa Diyos at sa kanyang concern para sa kaligtasan ng tao. Because God is concerned about our salvation and gathering His people, we should be concerned also about the salvation of our brothers and our neighbors. Mga kapatid sa Panginoon, now do you see what God has done? In Christ, tinama niya ang ating ugnayan sa Kanya. But not only this, tinama niya rin ang ating ugnayan sa kautusan. In summary, wala po tayong ambag sa ating kaligtasan. Kaya hindi tayo maaaring magyabang. Ang hiling ng pananampalataya ay iwan natin ang lahat ng ating pinahahalagahan sa ating laman na maaaring pagmulan ng pagmamataas. At sa ating Aba ay lumapit tayo kay Kristo, ang katuwiran ng Diyos. Iisa ang Diyos. Concerned siya both sa Hudyo at sa hindi Hudyo. Kasama tayo doon. Kaya nga iisa lang ang pamamaraan ng kaligtasan. Siya ay nagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. At dahil kay Kristo, naganap ang kautusan. Ang paglapit natin ngayon kay Kristo sa pananampalataya ay hindi pagsira ng kautusan, kundi pagtibay pa nga ng kautusan. Justification by faith is the end of boasting and the establishment of the law. And it is good news. Purihin natin siya at lumapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na